ginawa natin kahapon. Nandito na ba lahat mga bata? Mabuti. So ngayon, meron akong mga anuntuni na dapat ninyo sundin sa aking klase. Una ay makinig sa guro. So lagi tayo makinig sa ating mga guro para may matutunan tayo. Ikalawa, sumunod sa punto. Lagi tayo sumunod sa punto. Ikatlo, itaas ang kamay kung mayroong sasabihin. So itaas natin ang ating mga kamay kapag meron tayong sasabihin o kapag meron tayo sagot. Ikaapat, umupo ng maayos sa nakatakdang upuan. Lagi tayong umupo sa ating upuan. Huwag tayong umupo kung saan-saan. So, handa na ba kayo sa ating bagong aralin mga bata? Okay. Pero bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay magkakaroon muna tayo na pagbalik-aral tungkol sa aralin natin noong kahapon. So ngayon mga bata, ano ang mailalarawan ninyo dito sa nakikita ninyo na kulay kahit, bilog, malaki? Hastin, ano mailalarawan mo dito? Bulat, teacher. Mahusay, ito ay bula na kulay kahit, bilog at malaki. Ikalawa, ano naman ang mailalarawan ninyo dito mga bata? Tama, ito ay makulit, maliit at masaya. Pangatlo mga bata, ano ang mailalarawan ninyo dito? Na parang may bunga. Madulas, kulay asul, mabango. Tama! Ano ulit ang tawag natin sa mga larawan? Ano ang tawag ulit natin sa mga larawan na mga larawan? Ano mga bata? Tama! Ito ay pang-uri. So bago tayo magpatuloy, makinig muna kayo ng kwento na ating ibabahagi. Handa na ba kayo mga bata? Kung handa kayo, sabay-sabay kayong magsabi ng mabuhay. So, isa, dalawa, tatlo, mabuhay. So, ngayon, magaling. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa kwento sa silong ng puno. Silong ng puno. Si Silong, ito si Silong at ito naman si Liza. Si Silong ay isang punong mangga. Sa isang silong ng punong mangga, may magkaibigan ng kukwentuhan na Bino at si Liza. Pakinggan natin ang masayang usapan nila. Bino. Alam mo ba, Liza, kahapon naglaro kami na pinsan ko ng bahay-bahayan. Ako ang tatay, siya naman ang nanay. Liza, ha. Ang saya naman. Sino ang mga anak ninyo? Sabi ni Bino. Yung manika ko. Ako ang tatay mo, anak. Tapos sabi ng pinsan ko, ako ang nanay. Liza, ang galing. Kami naman ang kapatid. Gumuhit ng mga prutas. Sabi niya, ikaw ang magkulay ng mansanas. Ako sa saging. Sabi ni Dino, ang galing naman ninyo. Kaya talaga magkapatid mo ay
Magaling mga bata. So, ilan ang tauhan sa kwento mga bata? At sino-sino ang tauhan sa kwento? Tama! Ang tauhan sa kwento ay dalawa. Si Lino at si Liza. Ilan? Isa, dalawa. Tama, dalawa sila. So, nagustuhan niyo ba ang kwento mga bata? Mabuti naman at kung gano'n. So, bago tayo, magbibigay muna ako ng napakahusay. Alam niyo ba ang kaugnayan ng kwento sa ating leksyon o aralin ngayon mga bata? Sa inyong palagay, ano kaya ang ating paksa sa pang-araw-araw? Yes! Hashmi o Hasmi? Tama! Ito ay panghalip na panahon. Bigyan natin ng garnakla si Hashmi. Sundin niyo ako mga bata. Tumayo kayo at sundan niyo ako. 1, isa, dalawa, tatlo. Darna! Tama. So, ang ating aralin ngayon ay tinatawag na panghalip na panahon. Tama. Ito ay panghalip na panahon. Panghalip na panahon. Alam niyo ba? Panghalip na panahon. So, bago yan, magbibigay muna ako ng mga gawain. So, ngayon, magbibigay muna ako ng mga gawain mga bata. I-grupo kayo ng tatlong pangkat. I-grupo kayo ng tatlong pangkat. So, ngayon, tapos na ba mga bata? Ayos mga bata. So, ngayon, alam niyo ba kung ano ang panghalip na panahon? Ang panghalip na panahon ay uri ng panghalip na nag-umahali sa pangalan ng tao. Ito ay maaaring panghalip na isahan o panghalip na karamihan. Halimbawa, ako ay gumamit ng tagapagsalita na tumutukoy sa kanilang sarili. Halimbawa ng ako ay mabuti. Ako ay maganda. Yun ang halimbawa ng ako. Ikaw, ito ay tumutukoy sa taong kinakausap. Halimbawa ng ikaw ay laging absent sa klase. Or ikaw ay laging makulit. Pangatlo, siya. Ito ay ginagamit ng panghalip sa pangalan ng taong pinag-uusapan. Halimbawa ng siya ay laging nahuhuli sa ating klase. May mga panghalip din na humahali sa pangalan na maraming bilang. Halimbawa, kami at tayo. Halimbawa, kami at tayo. Kami at tayo. Tumutukoy sa taong nagsasalita ng mga kasama. Kami at kayo. Tumutukoy sa taong kausap at mga kasama. Sila tumutukoy sa taong pag-usapan at mga kasama. Ito ang kanyang mga halimbawa. Ako ay kumain ng hasan. Ikaw, Rosa, ano ang kinain mo? Ikaw, Rosa, ako ay kumain ng papaya. At ako ay, sa baba naman, ako ay kumain ng bayabas. Siya naman ay kumain ng sato, mangga o basatuyan. Aray ko, masakit ang tiyan ko. Dapat pala, nangunguya ako nung pagkakuti aking kinain kanina. So, ito ang tinatawag na